Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako'y naninikluhod sa Ama, pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Hinihiling ko, ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan, na palakisin niya ang inyong buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Sumakanya ang kapurihan sa pamamagitan ng simbahan at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na Panginoon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Panginooy tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang ang Panginoon ang Diyos. Mapalad ang bayang Kanyang ibinukod. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala
Sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay, lubos, magsitayo na po ang lahat. Si Kristo'y makamtan bilang ating pakinabang. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa, at sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin, at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi, 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Ang atin pong binasang ebanghelyo, mga kapatid, ay isa na po siguro sa mga pinakamahirap intindihin na sinabi ni Jesus. Kasi di ba ang alam natin, siya ay prinsipe ng kapayapaan. Pagkakabuklod-buklod ang kanyang hatid. Pero siya mismo, kinokot ni San Lucas, ay magdadala ng pagkakabahabahagi. Paano po kaya natin mahahawakan ang katotohanan ito? Sabi po niya, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito." Huwag na po nating paligoy-liguyin. Ang tinutukoy po niya dito ay apoy ng Espiritu Santo. Alab ng pagmamahalan. Sabi pa po niya, akala ba ni pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Opo, yan po talaga ang akala namin. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkakabahabahagi. Ano po kanyang ibig sabihin noon? Pagdating pa lang po kasi niya, mga kapatid, inihuhula pa lamang ang kanyang pagkapanganak, at nang siya'y ipanganak na sa sabsaban, ay pagkakabahabahagi na ang inihatid nito. Kasi po, pagkapanganak pa lamang niya, pagmamahala na at apoy ng Espiritu Santo ang dala niya.
At hindi po ito nagustuhan ng iba. Kaya kinasuklaman nila siya. Alam niyo po ang pinakamadaling makatrigger sa mga taong puno ng suklam? Pag meron kayong kakilala na laging galit na galit sa inyo, kung gusto niyo siya matrigger lalo, buhusan niyo siya ng pagmamahal. Hindi po suklam o kapareho ng kanyang ibinibigay sa inyo. Kasi yun nga ang gusto niya eh. Kung puno siya ng suklam at ang natanggap niyang sukli mula sa inyo ay suklam din, yung third person ang pinag-uusapan ninyo. Eh yung kausap mo ngayon, suklam na suklam din sa kanya, eh di magkakampi kayo ngayon. So ang suklam, sumasama sa suklam. Ang pagmamahal naman, sumasama sa kapwa pagmamahal. Di po ba sabi, heart speaks to heart. Pag nangungusap ang puso, ang kausap niya puso din. Pero alam nyo, may isa pa pong hindi kayang gawin ng suklam, na kayang gawin naman ng pagmamahal. At ito po ay ang sumama sa pagmamahal. Sabi natin kanina, ang pagmamahal, kaya niyang sumama sa pagmamahal. Pero ang suklam, hindi po niya kayang sumama sa pagmamahal. At dahil hindi po komportable ang suklam sa pagmamahal, didigmain niya ito. Ayun, ano? Kaya hindi ka na magtataka, ba't ako'y laging dinidigma nitong taong punong-puno ng suklam? Palatandaan mo siguro yun, kapatid, na punong-puno ka ng pagmamahal. Kaya, talagang magkakawatak-watak. Yung punong-puno ng pagmamahal at yung punong-puno ng suklam, hindi nga sila magkakasama, magkakawatak-watak sila. Malimit pong makatrigger ang Nazareno sa mga taong suklam na suklam, pero hindi po siya nagsukli ng kapareho. Sa halip, lalo po niya silang binuhusan ng pag-ibig, habag, at kabutihan. Nakidalamhati po siya. Umunawa siya. Kaya naman lalo silang na-trigger. Para silang bagang nagniningas na sinubuhan ng malamig na tubig. Ang malaking hamon po sa atin ng Ebanghelyo ngayon ay magmahal din sa ganong antas at kalidad. Umunawa ng walang lista-lista. Makiramay ng walang pasubali. At magpatawad sa mga nasusuklam sa atin. Kailangan po nating mag-ingat sa sarili-sarili nating mga pakikidigma. Baka po kasi ginagamit nating justification ang mga salitang ito ng Nazareno para depensahan ang sarili nating suklam at tunguhan ang iba. Tumayo sa mas mataas na lugar, tumingin ng mas mababa sa iba, mula sa inaakala nating tungtungan ng sarili pala nating katuwiran. Ito po yung tinatawag na higher moral ground. Kasi yung mga inaakalang sila ay nasa higher moral ground kaysa sa iba, ay tumitingin ng mas mababa sa kanila. Baka sa halip na pag-ibig, ang naghahari sa kanilang puso ay suklam sa mga hindi nila kasing buti. Ayun, ano? Kaya napakadaling kalituhan, napakadali pong pagpalitin yung suklam at pag-ibig. Yung inaakala minsan na pag-ibig pala suklam. Halos pareho ng itsura.
Halos pareho ng expression. Ang mas malupit nga lang talaga, pagka nasa higher moral ground ka at inaakala mong ikaw ang tama, nagagamit pa ang mga salitang ito ng Nazareno, lalo na noong pinagbabaligtad niya yung mga lamesa doon sa templo. Ay, ang Nazareno nga, nagalit ako pa. Yung gano'n, ano. Kaya tuloy, nadodoble yung ating culpability. Nadodoble ang sala natin. Dahil isinasangkalan pa natin siya. Okay, mga kapatid. Ngayon, tandaan po natin, na ang alab ng pagmamahal sa ating puso ay mapapaypayan lamang ng presensya ng Espiritu Santo sa ating kalooban. Siya ring magdudulot ng tunay na kaligayahan, kabutihan, pagkakaunawaan, at pagpapatawaran. Sa huli, mga kapatid, ang dala po ng mga ito ay kapayapaan sa ating kalooban at sa ating mga pakikipag-ugnayan. Ang isa pa, bukod sa kapayapaan, ay pagkakabuklod-buklod sa halip na pagkakabaha-bahagi. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdalangin, minamahal kong mga kapatid, matukoy po nawa natin kung ang sumasanhi ba sa pag-aalab ng ating kalooban ay suklam o pagmamahal. Kasi pareho naman sila na nagbibigay alab sa kalooban. Kung punong-puno ka ng suklam, mainit din ang iyong dugo. Kung punong-puno ka ng pagmamahal, mainit din ang iyong dugo. At kung dinadala ba tayo nito sa pagkakawatak-watak o sa pagkakabuklod-buklod, mahal na poong Jesus Nazareno, dalisayin niyo po ng apoy ng pag-ibig ang aming puso. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, maaaring dumating sa atin ang mga pagsubok at mga suliranin. Maaaring ang pinagdadaanan na natin ang mga ito ngayon. Subalit bunga ng ating buong pagtitiwala sa kaloob ng Diyos Ama, patuloy tayong nananalig na hindi siya nagkukulang sa kanyang pangako. Ito po ang pwede nating panghawakan sa bawat pagpapahayag ng ating pananalig sa kanyang mga pangako. Atin pong idalangin, gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan na hayagang inuusig naway mabigyan ng tapang at lakas upang manatili sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga magulang naway magkaroon ng lakas at tapang na patnubayan ang kanilang mga anak sa pamamaraan ng pananampalataya at Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga pamilya at mga komunidad na pinaghihiwalay ng pagkakaiba ng relihiyon, naway matagpuan ang katotohanan at magpakita ng paggalang sa isa't isa. Manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga matatanda, at mga may kapansanan, naway tumanggap ng pag-ibig at pagkalinga mula sa kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Yaong mga namayapa, naway maging maligaya magpakailanman sa kaharian ng Ama. Manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo,
o Panginoon. Sa sandaling katahimikan po ng ating puso, lakas loob nating idalangin ang ating mga personal na intensyon, lalo na po ang ating mga kababayan na lubhang naapektuhan ng bagyong ito. Para na rin sa kapahingahan ng kaluluwa ng mga nagbuwis ng buhay. Manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, o Panginoon. Ama naming Diyos, ipinadala mo ang iyong anak upang tulungan kami sa aming mga paghihirap. Kalingain mo kami sa aming mga sakit at bigyang lakas kami upang laging makatugon ng may pananalig sa iyong salita. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tinapay at alak na mula sa'yo, ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamang puso. Tayo muna lahat. Halina't manalangin mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami ay dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito ay walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ay ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan, sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos
na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang kanilang mga idinadalangin, lalo na po ang kanilang mga pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahin at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap, lalo na po ang lakas, pag-asa, at kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inituturo ka namin para mo ang aming buhay at kaligtasan sa Padre Jesus Nazareno,
Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong hinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati ka namin.